Hindi po namin layunin na pag-awayin ng mga tao. Sa mga sandaling hindi mapipigilan ang silakbo ng damdamin, humihingi po kami ng pag-unawa at pasensya. Hangad lang po namin magserbisyo at tuldukan ang mga suliranin ng pangkaraniwang Pilipino. Maraming salamat po. Bawat araw mas sumasaya, nawawala ang pangamba pag tayo'y magkapiling na. Kami ang iyong may wagang salamin, napaalalay lagi. Pag may issue, wag na palakin, ating harapin face to face. Ako ang iyong lingkod, ang wala kasing sipag, Alex Calleja. Sila naman ang mga sobrang sipag na laging kasama namin, ang ating mga sausawero at sausawero dito sa studio. Hindi naman mapapantayan ang kasipagan sa pananatili na kapayapaan ng magmaring referee na sina Maribe 1 at Maribe 2. Never naman tatamarin sa paggagamot ang ating medical personnel from Medic 1. At syempre, andito rin ang masasipag magbigay ng kanilang words of wisdom, sina the beautiful Attorney Lorna Kapunan, the debonair Dr. Love, Brother June Banag, and the luscious Dr. Camille Garcia. Sila ang ating wonderful trio, tagapayo! Eto ng mother na ubod ng sipag sa pagtulong, ang ating Queen Mother, it's Mama Rifek, Mama Carla Estrada! Hey, hey, hey! Happy birthday! Good morning, Trio Tagapayo! Okay, eto na. Ang inirereklamo ng isang kasambahay, ang kanyang amo. Nako, medyo maselan to ha. Hindi na nga siya pinapasahod, hindi pa siya pinapakain ng maayos. Nako, hindi daw siya na-inform sa sistema ng kanyang amo na work now, pay later. Ay, nako! Ang mga problemang hindi na kailangan pang paabutin sa demandahan, harapin natin face to face! Kasama natin dito sa studio si July. Yes po, July. Ano-ano ang mga ipinapagawa sa iyo bilang kasambahay? Actually po, pinapagawa niya sa akin yung all around po talaga sa bahay. So, pag dumadating po kasi siya, sinasabi niya madumi yung madumi yung ginagawa ko. Ultimong yung kubyertos po, madudumi daw yung mga nasa likuran. Pero hindi naman po totoo yun kasi ako yung nandun sa bahay. Sila mag-asawa kasi, nandun sila nagtatrabaho. I mean, yung mag-asawa nasa trabaho Yes po, lagi. nasa trabaho so, po ilan sila. kayong kasambahay sa bahay? So ako lang po talaga yung kasambahay doon. Ako lang po yung naiiwan at wala po silang anak. Nung pumasok ka ba, malinaw sa'yo kung anong mga gagawin mo? Yes po, pinaliwanag niya po sa akin. Pero ang pagkakamali lang po, hindi niya po ako sinasahuran ng tama at wala pa po siya. Ilang buwan kang hindi nasahuran? Actually po, 6 na buwan niya po akong hindi pinapasahuran. Wala pa po siyang pinapasahod sa akin. Yung first month, maiintindihan natin, no? Pero yung pangalawang buwan, ano na ang sinasabi mo? Nagrereklamo ka na ba? Yes po, nagrereklamo po ako sa kanya. Sinasabi ko, ma'am, baka pwede ko na po makuha yung sahod ko. Kasi kailangan ng pamilya ko. Kasi mapuputulan kami ng kuryente. Kasi meron din po kasi kaming pangangailangan. Pero ang ginagawa niya po, binabypass niya po ako. So hindi niya po ako binibigyan ng sahod. Bakit umabot ka ng 6 na buwan na nagstay ka? Nagstay po ako ng 6 na buwan dahil po wala po akong matirhan. And then pinasok lang po ako ng kaibigan niya rin po. So doon po ako nag-stay at hindi ko naman po inaakala na ganun yung gagawin niya sa akin na hindi niya ako sasahuran sa loob ng 6 na buwan. Magkano ba ang sahod mo? Magkano usapan niyo? Per month po, it's 5,000 po. A month? All around po yun hanggang sa paglinis ng aso. Pag nagtatrabaho sila mag-asawa, nagdadala po sila ng pagkain. Alam niyo po ba yung mga pagkain binibigay niya? Parang kanin baboy na halo-halo. Siya ang amo ni July na hindi raw nagpapasahod. Rose, pasok!
Rose, wait lang. Diretsahang tanong, totoo bang hindi ka nagpasahod ng 6 na buwan kay July? Bago niyo po sagutin yan, magbabalik ang... Face to face! Totoo ba ito, Rose, na hindi ka nagpapasahod sa kasambahay mo? Ano talaga yung totoo? Yung totoo po kasi, ang pinag-usapan po kasi namin, una hindi muna po kita papasahuran, pero kapag yung kalahati maibibigay ko muna. Sinungaling ka, wala ka binibigay sa akin kahit kalahati. Wow, may rep! May rep! Umaalis ako! Pag umaalis ako! May rep ka! Pero ano na yun? Puro sa'yo tuyo! Puro tuyo! Wala pa! Talaga! Makinig ka muna! Hindi! Ba't nakikinig sa'yo? Teka lang. Okay, Salita ka muna patapusin. kasi ako! Okay, ikaw muna, Miss Rose. Okay. Bakit ka kumuha ng kasambahay? Kasi may trabaho kayo mag-asawa. Opo, di ba? Okay. Kaya nga po tayo kumuha ng kasambahay para po maging katuwang natin kapag wala po tayo. Matmore kung may anak pa po ako, di ba? Tapos siya po yung gagawa ng lahat. Lahat po ng ng sinabi niya, puro kasi lungalingan. Yung sahod po, dapat ibibigay ko yung kalahati, dapat po kasi bibigyan ko siya ng kalahat. Kasi syempre, gagastos siya. Yung sinasabi kong rep, andun po yung maliit na envelope. Sabi ko, para may panggastos naman siya, kahit ano. Kasi nag-usap kami mag-asawa, baka hindi mo natin masahuran kasi nagkakaproblema sa company. Di ba po, nade-delay din po minsan. Tapos, nagkaroon po nung time, nung pandemic, nagtatrabaho kami, bigla kaming natakot na baka matanggal din ako. Kailan ba pumasok itong si July sa iyo? November po. November of last year. Opo, 2023. Last year. Kaya nung after 6 months na sinasabi niya hindi siya nasahura, nagpaalam na siya. Bakit umalis ka July nang wala ka nakukuha? Actually po, ma'am, hindi pa ako papayag na hindi niya ibibigay sa akin yung 30,000 na pinagtrabawan ko sa loob ng 6 na buwan. Dahil gusto ko maghaharap tayo sa face-to-face. Andito tayo ngayon. Saka ka pala mukha mo, dapat ako magre-reklamo Oo, sa'yo. talaga. Teka lang. May katibayan bang hindi ka nasweldohan? Ako po, wala po talaga. Sinungaling nga, wala kang binigay sa akin kahit piso. Meron kang iniiwan? May iniiwan ka? Wala Kaya kang sinasabi ko, iniiwan. makinig ka nga, ano yung rep? Envelope na maliit. Sabi ko, bibigyan ka ng kalahati muna. Kasi nga, para So, may ano yung- paggastos ka. Okay. Wi-Fi, libre lahat pagkain. Wow, ang lupit Okay. mo! Sinungaling ka. Okay, pero ang usapan niyo ba ay may sweldo na 5,000, tama? Meron Buwan-buwan. naman po eh. Okay. Tapos, Wala ka pa nabibigay sa akin. nagsabi po ako, kapag Wala hindi ka pa nabibigay. bubuuin ko po within hindi na po aabot ng 6 na buwan. Oh. Tapos sabi ko po, meron pong training. Tapos meron pang dapat ngayon. Sabi ko, bago po ng 1 month, Mag-training ka, 5,000? Eh halos lahat ng bahay mo nililinis ko? Wow! Okay. chismoso mga sobra! Oh, talaga? Ay, grabe. Teka lang. Bakit nung unang buwan na hindi nakasahod, bakit nga nagstay ka pa? Dahil sinasabi mo wala kang malipatan at wala kang kapera-pera. Yes po, wala po akong So malipatan nun. ano ang nangyari dun sa 6 na buwan na yon? Nakapagsahod ka ba, Rose? Hindi. Hindi po ako nakapagsahod doon. Okay, wala kang naisahod ng 6 na buwan. Bakit ka nagpatuloy kung hindi mo pala kayang magbayad? Hindi po, magbabayad naman po ako noon. Pero yung... Hindi, pero inabot tayo ng 6 na buwan Opo, eh. pero yung 6 na, sulit naman po yun. Kumpleto naman po Sulit? siya. Binibigyan ko naman Madami ka kasi yung grocery. impact na dried fish. Tapos Kaya yun yung pinapakain mo sa akin. Wow, yun po yung almusal ko dahil maaga po akong gumigising. Kasi Ibig yun sabihin, yung alam mo, bibiling ko. Hindi lang. Kung gusto mong respetuhin Wow, ang isang lupit bahay mo. Rumespeto Teka ka lang rin. ha, ayusin natin to. Kasi may maling nangyayari. Rose, hindi pa rin daw napapakain ng maayos si July, sinasabi hindi po niya. yung totoo. Maaga po akong maalis kasi maaga po yung pasok ko. Tanghali na nga po siyang dumigising. Tapos, mayroon po kaming kapitbahay na nagtitinda po. Doon po ako bumibili ng lugaw para yun po yun. Tapos yung tuyo, kasi ngayon na lang po ang aalmusalin ko, wala. Hindi nga siya gumigit. So yun yung binibigay mo So sa Rose, ang sinasabi mo ay Nag-iiwan nga po ko nung hindi yung siya rep, yung rep po. gumigising ng maaga. Yung rep po, andun po yung lahat ng ito po, yung pang-grocery. Wala lang kasi po kung time. Sabihin natin 8 to 8.
Okay, teka lang ha. Balik tayo dun sa talagang issue natin. Kung hindi siya maayos magtrabaho, Rose, bakit hindi mo siya pinaalis ng hindi ka na inabot ng 6 na buwan? Yun nga po kasi naawa po ako sa kanya. Hindi ba't mas nakakaawa na hindi siya nasasweldohan? Kasi hindi siya makapagpadala. Napapakain ko naman po siya. Tsaka kinausap ko siya, sabi ko po, hintay-hintay lang naman po yun. Kaya yung mga bintang niya, hindi po yun totoo eh. Kasi dalawa po kami mag-asawa eh. Dapat, Pero ang hirap nung hintay-hintay sa 6 na buwan, ha, Rose? Hindi mo alam, may Sorry mga ha, kailangan ako. medyo may mali. Kasi hindi naman siya siguro aabot dito. Pero dapat di mo na pinaabot ng 6 na buwan. Kasi ang nangyari, nabaon tayo. Ang laki na nun kung 5,000, 30, no? 30,000 po yun. Oo. Hindi niya po inisip yung pamilya ko. Hindi mo ba alam yung pamilya ko nasa probinsya? Hindi mo ba alam na naputulan ng kuryente ang pamilya ko nang dahil sa hindi mo pagsahod sa akin? Kaya Alex, pahinga na muna tayo at kunin na natin ang opinyon ng ating mga sausawero at sausawera. Dahil... Sausawa na! Nako, ito na tayo. Marami makaka-relate dito dahil marami tayong mga kasambahay sa nanonood sa atin ngayon na alam natin na hindi maayos na pagpapasahod. Tingnan natin, manood kayo dito, abangan nyo. Dapat bang ituring na parte ng pamilya ang mga kasambahay? A. Oo, hindi matatawaran ang kanilang tulong sa atin. B. Hindi, baka maabuso ang kabaitan sa kanila. C. Depende sa kalidad ng trabaho nila. Boto na! Yan. Dapat bang ituloy na parte ng pamilya makasambahay? Ako, hindi naman dapat lang napakainin, bigyan ng magandang tulugan, itratong parang tao. Yan ang mga sagot dyan. Talaga namang hindi naman dapat parang pamilya, kundi itrato lang na tao. Yun lang naman yun eh. Pero sumagot sa atin ay, oo, hindi matatawaran ang kanilang tulong sa atin. Yan, ang boto ng ating mga kasausawan ay letter A, dapat ituring na pamilya ang mga kasambahay dahil hindi matatawaran ang kanilang tulong sa atin. Back to you, Mama Carla. Maraming salamat, Kuya Alex. Siya naman ang kapitbahay na nagpasok kay Julie bilang kasambahay kay Rose. Ami, pasok. Aling Ami, hindi nga ba maayos ang trato ni Rose kay July? Opo. Opo ang sagot ni Aling Ami. Malalaman natin ang buong kwento sa pagbabalik ng... Face to face! Ate Ami, opo ang sagot nyo kanina. So ngayon sinasabi nyo na sa tingin nyo ba kayo ay nagsisisi na ipakilala nyo itong si July kay Rose? Hindi ko naman po alam na ganun ang maltrato niya sa Hindi, katulong. ang pagtrato, oo. Opo. Akala ko po, mabait siya. Ngayon po, Pero magkaibigan ba kayo ni Rose? kaibigan, lagi po siyang bumibili sa akin ng gulay. Okay. Nagtitinda po kasi ako sa palengke. So, nanghingi siya ng katulong sa Opo. inyo kung meron pwedeng Opo. ipasok kang kasambahay. Saan mo naman nakita itong si July? Malapit po siya sa amin. Kaibigan ko rin po siya. Ngayon naman, kausapin natin si Attorney Lorna Kapunan. Hindi ba may kasambahay bill na tayong Okay. ipinatutupad dito sa bansa? Oo nga, maganda na itong topic natin ngayon kasi alam ko itong oras maraming kasambahay na nagluluto, naglalaba at nakikinig sa atin. Alam mo Rose, ang tingin mo ko sa iyo, sasabihin ko na sinungaling ka, okay? Pag-usapan natin yung kasambahay law. Yung binibigay mo na 5,000, meron ng minimum wage ang domestic worker sa NCR. Yung 5,000 na yan, below minimum wage yan. Ang minimum wage, bagong-bago pa lang to, dati 6,000, July. Ngayon, merong bagong minimum wage kasi sa bawat area ng Pilipinas, may NCR, may Central Luzon, NCR ka, hindi ba? Yes po, NCR po. Dapat nga po NCR. malaki yung sahod niya eh. Okay, sasabihin ko lang, yung mga nakikinig na kasambahay na nanonood, ang minimum wage po, starting January 3, itong taon na to, 2024, 6 months covered ka. Kasi May na ngayon, June na ngayon.
is 6,500. Yun ang minimum wage, okay? Iba pa yung tinatawag na kasambahay law. Bilisan ko lang, ano ang benepisyo nitong kasambahay law at saka itong kasambahay law? Hindi bago yan. Mula 2013 pa yan. Okay. Sinasabi niya, pinapakain ka niya, parang benepisyo mo pa yon. Hindi, karapatan mo yan. Sa kasambahay law, nakalagay, karapatan mo ang tinatawag na 3 adequate, yung sapat na pagkain a day. Dapat hindi binabawas yan. Yung sinasabi mo na binibigyan mo naman ng pang-grocery, ang nakalagay sa batas, hindi pribilehyo yan. Karapatan ng isang kasambahay. Hindi yan sinacharge. Sinasabi mo, binibigyan siya ng libreng kwarto. Hindi pribilehyo yan. Karapatan ng isang kasambahay. Na kung kasambahay mo, pagkain, tirahan. Ano pa? Yung board and lodging, libre yan. Pag meron na siyang 1 taon, may vacation leave pa yan. 5 days. Libre ang vacation mo, July. May 13th month pay yan, ha? Hindi nyo alam, mga kasambahay na nakikinig, kung yung mga amo nyo, hindi kayo binibigyan ng SSS. Saka PhilHealth, maliit lang naman yan, pero kailangan bigyan kayo ng SSS, Phil, at saka PhilHealth. Karapatan nyo yan sa kasambahay law. Ito pa, no? Panghuli na lang, right to privacy, ha? Hindi ka pwedeng guluhin ng amo mo. Kailangan irespeto niya. Hindi pwedeng maltreatment, ha? May right ka sa privacy. May right ka sa outside communication. Ano ibig sabihin nun? Hindi ka pwedeng preso, no? Hindi ang kasambahay ay hindi preso. At saka, lastly, merong karapatan na bigyan ka ng, kunyari, gusto mo mag-schooling, bigyan ka ng education and training. So, kung kailangan mo na mag-file ng kaso, mag-file ka na sa DOLE. Kasi sa DOLE, hindi niyo po kailangan ng abogado. Fill in the blanks lang yon. Ano yung violation? Sabihin mo, non-payment of wages. At ang DOLE, pakikinggan ka, ipipreso si Rose sa hindi pagbayad sa'yo, at hindi lang yon, may penalty pa ng at least 40,000 pesos. So, yung mga nakikinig dito ng mga kasambahay, kung meron kayong mga among katulad ni Rose, matuto na kayo. May kasambahay law. Ayan, malinaw na malinaw mula kay Attorney Lorna Kapunan. Siya naman ang kapitbahay na nagsasabing tamad talaga si July. Edita, pasok. Tamad talaga yan si Juday! Tamad talaga yan! Ano? Tamad yan? Bakit? Nakikita mo ba? Nakikita mo na tamad ako? Oo, nakikita ko! Araw-araw! Ano nga? 3 mata mo? Sip-sip! Ay, hindi ako sip-sip! Ka sa kaibigan mo. Hindi ako sip-sip! Sinungaling mo! Bakit mo nasabing tamad itong si July? Bago nyo sagutin yan, magbabalik ang... Face to face! Ano ang sinasabi mo, Aling Editha, na tamad itong si July, kaya dapat, sa tingin mo ba dahil tamad siya, dapat hindi siya pasahuran? Hindi naman po. Kaya lang po, talaga pong tamad siya. Dulyot pa. Dugyot. Pagdadating po, nakikita ko, kapitbahay ko po ito, matagal na. Siya po yung nagtulong sa akin nung masunugan ako. Si Juday po, pagdadating po ito pong kaibigan ko, saka po na uwi ng bahay. Tismosa po yan, nasa kabilang bahay, dyan po. Napakasinungaling Amalia. mo. Nagaganon po sila. Napakasinungaling mo. Hindi po sila pagdadating po nila ng alas 7, saka siya na uwi ng alas 6:30. Nakikita ko po yun, araw-araw. Alam mo, napakasinungaling mo. Ito, amo ko to, nagtatrabaho, gabi umuwi. Ikaw? Ako? Ikaw? Wala akong- Nakikita mo ba ako? Wala akong asawa. Ha? Ikaw kasi! Uuwi mo! Ngayon lang talaga ako nakakita na hindi hubo pa yung galit. Ikaw ba may gana sa aking anuin mo? Si Ate Rose talaga yun. O talaga? Asan yung pruweba? Pruweba! Pruweba! Hindi mo ako pinibigyan ng sahod!
maraming nangyayari, no? Pero kasi babalik pa rin tayo doon sa hindi napapasahod. Kasi yan talaga ang ating problema. Aling Edita, alam nyo ba na hindi pa siya nakakasahod ng 6 na buwan? Sinabi po niya yon, hindi siya nakakasahod. Ako nga po mismo nagsabi sa kanya, umalis ka na. Kung hindi ka nasasahuran ni Ate Rose, sabi ko pa, ayaw daw niya dahil wala siyang matitirhan. May boyfriend po yan, nasa labas. Oy, di ma'am, kasalanan po niya. Kaya niyang umalis dito. Alam niyang minamatrato na siya nito. Hindi pa po siya umalis. Matigas pang ulo niyan. Kasama yan, o kasama yan. Personal ko yon! Wala ka na doon! Kahit na personal, pero wala ka lagi sa bahay niyan. Papapasok ka ng lalaki, bahay. Ikaw ang sinungaling! Okay, Ate Ami, nung pumunta na siya, nung naglayas na, tinulungan mo ba siyang maningil? Sinabi ko po sa kanya na ibigay na lang po niya yung sahod para po Pero merong sinabi ko po sa kanya, kaya ako pandala siya sa gusto ko siyang probinsya. kausapin. Kasi nga, makikipag-settle po ako ng sahod kasi nakakahaya. Sabi ko, tao po akong kausap kasi nga 6 na buwan. Pero siya pang magre-reklamo. Ayaw niya nga ako kausapin. Ate Ami, ayaw niya ako Mali yung ginagawa kausapin. mo, mali. Ayaw niya ako kausapin. Hindi mo pinapasahod. Ayaw niya ako kausapin. Kuya Alex, Ayaw na. ang sinisigaw ng iyong mga sausawero at sausawera, Ano sahod? go! Hindi sahod, sausawan na. Kuya Alex, ang iyong mga sausawero at sausawera, dahil Sausawa na! Sahod daw? Parang kumakasiho kayo ng sahod, parang may cut kayo ah. Mga sausawero-sausawera, ano ang dapat gawin ni Rose kay July? A. Bayaran na, saka sesantihin. B. Bigyan pa ng chance at turuan ng tamang paglilinis ng bahay para pumasa sa standards niya. Yan, boto na. Boto na. Bayaran na, saka paalisin. Bigyan pa ng chance at turuan ng tamang paglilinis ng bahay. Sa tingin ko, hindi na uubre yung letter B dito. 100% bayaran na. Sino gusto magpaliwanag na sagot? Ate July, baka gusto, Ate Rose, baka gusto paliwanag. Sino? Sino? Ito, gusto ko matanda rin para masaya. Yung talaga nga ito. Yung maganda, energetic ka, masaya. Ano pangalan po? Ako po si Joyce. Joyce, kayo po ba may kasambahay? Wala po sa bahay. Wala naman Wala po. Nagkaroon na kayo ng kasambahay? Naging kasambahay din po ako. Ay, yung galang. Napasweldo ka ba ng maayos? Magkasundo ba kayo ng amo mo? Napakabait po ng amo ko, kaya tumagal po ako ng halos 2 taon po sa kanya. Ayan, ako. Bayad ang sweldo buong buo? Buong buo po yung binibigay niya. May bonus pa. May bonus pa. Pinapakain ng maayos? Pupunta pa kami sa mga restaurant. Sinadala nila ako. Okay, ano pong pinili nyo? Siyempre, 100% naman, obvious. Sinabi nyo, bayaran na, saka... alam ko, walis na naman si July eh. Ang gusto lang naman, bayaran na. Bakit po? Dapat lang talagang bayaran na kasi kailangan din niya ng pamilya niya. Kasi sa kanya din umaasa yung pamilya niya. At saka, yung sinasabi niyo pong tamad. Kung ako rin, tatama rin talaga ako. Hihiga ako buong araw kasi di wala akong sahod eh. Bigyan niyo yung sahod ko. Sisipag ako sa'yo. Kahit buong katawan mo lilinisan ko. Basta ibigay mo yung sahod ko. ayan, galing yan sa isang dating kasambahay. Na sinasama sa Ganun restaurant, talaga. di ba? Alam mo, mahirap Alam mo, maging mabuti kayo sa kasambahay nyo dahil parang mga waiter yan na nag-aasikaso ng pagkain mo. Nako, kasama mo sa bahay. Yan sa, back to you, Totoo. Mama Carla. Nako. Okay, Kuya Alex, abangan naman natin ang masasabi ng ating trio tagapayo sa pagbabalik ng... Face to face. Harapin mo, face to face! Pakinggan natin ang ating trio tagapayo sa pangunguna ni Dr. Love. Thank you. Ang mahalaga sa employer-employee relationship ay makonsider natin yung kahalagahan nung naglilingkod sa atin. Tao din itong tinamaan ng kulog na ito na katulad din natin na napapagod. So ang aral, pag hindi na natin kayang paswelduhin, let go of her. No? Kasi alam mo naman, sa unang buwan pa lang, hindi ko kayang pasweldohin. Mataas yung 5,000.
no? Hindi ko maibabawas. Bayaran na kaagad siya at dispatchahin na, no? Hamong makahanap naman siya ng ibang employer, di ba? So, ano ang solusyon? Kasi si July, 6 na buwan na hindi pinasweldo. Ay napakahaba ng kanyang pasensya. Kasi umaasa pa rin si July na kahit paano mababayaran siya. Pero July, kung sakaling meron kang mapasukan uli na bagong employer, medyo tone down ng konti. Huwag masyadong mataas ang boses, no? Tone down ng konti. Alam ko yung frustration mo na hindi ka napasweldo at napakasakit nun talaga kasi may umaasa sa'yo. Rose, gawa na ng paraan. Yun lang ang solusyon. Otherwise, pupwedeng si July ay humingi ng tulong sa mga kinaukulan dahil hindi natin naibigay yung karapatan niya. No? So ang solution, kung kailangan mong mangutang ka na, ibayad mo sa kanya at tapos na ang lahat. After all, sa itsura niyong dalawa, hindi na kayo magkakasamang muli. No? Maraming salamat, Mama Carla. Maraming salamat, Dr. Love. Pakinggan natin ngayon si Dr. Camille Garcia. Thank you, Mama Carls. May pagkakataon talaga na ang mga kasambahay ay nagiging parte ng pamilya. Lalo na kung sabihin natin ito yung mga yaya ng anak nyo. Talagang definitely kumisan umaabot sila sa punto na talagang tumatagal. Gusto ko lang sabihin sa inyo na ako unang-una, takot akong hindi magpasweldo lalo na sa cook dahil natatakot akong malason. Pangalawa, ayoko din na hindi magpapasahod dun sa naglilinis ng bahay. Baka mamaya yung toothbrush ko ay iligay sa CR at ipang-brush. Tapos hindi ko alam. Alam nyo, mayroong mga ganong pagkakataon na nakakatakot. And definitely, alam nyo, ang compensation lang, yung mapasweldohan nyo sila, malaking bagay na yon. Gusto ko lang ipagmalaki yung mga kasambahay namin. Bakit? Nung time na nagkasakit ako, hindi ho kasi ako nag-ATM. Kailangan ko ng pandeposito sa ospital. Alam nyo, ang nagdeposito sa akin yung aming katulong. Sabi ko, pahiram ng 20. Ate, meron akong 40 dito. Di ba? Tinalo ko. So gusto ko lang sabihin sa inyo, may mga kasambahay talaga na sobra ang loyalty. Siguro na-earn nila yun dahil kasi mabait ang amo. Kung mabait ang amo, siguro rerespetuhin din kayo ng inyong mga kasambahay. Yun lang po. Maraming salamat, Dr. Camille Garcia. Ngayon naman balikan natin si Attorney Lorna Capunan. Konti na lang idadagdag ko kasi sinabi ko na yung ano yung kasambahay na batas, no? Ngayon, kasi bago na ang minimum wage, ang utang sa'yo ng isang Rose hindi na 30,000. 6.5 na ang minimum wage dito sa NCR. So, ang utang niya sa'yo is 6.5 times 6 is 39,000. Okay? So, pwede ka nang pumunta. Ang sinabi dito sa studio natin ang dole ay nasa Malate, Manila. Lastly, ang kasambahay ay tao, hindi hayop. Hindi alipin. Hindi yan trinitreat na parang hayop na tira-tira. Para kang nagpakain ng maraming nakikinig nga dyan Kung minsan, mas masarap pa yung pagkain ng aso kaysa pagkain ng kasambahay. So, yun lang. Panawagan. At kung hindi pa siya magbayad, punta ka na. Mag-research ka sa sino ba ang employee, ang boss niya. Ano ba ang opisina niya. Para sabihin mo sa boss niya na ikaltas na lang sa sweldo niya yung 39,000 na yan at ibigay directly sa bank account mo. Kung ayaw pa niya magbayad, sa amo na lang niya para alam niya kung anong ibig sabihin na kinakaltasan ng sweldo. Punta ka sa boss niya, 39,000 ang hingi mo sa boss niya. Maraming salamat, Attorney Lorna Capunan. So, may gusto ka bang sabihin, Rose? Sa akin lang po kasi hindi naman po maaayos to. Ako, gusto kong umiyak kasi lahat kasi pabor sa kanya Akin lang kasi puro sa kasambahay Kasi una sabi ko, pengin pruweba. Hindi naman, kilala ko naman siguro.
sarili ko, tsaka bilang amo, lahat ng binibintang. Hindi ako ganon. Sabi ko nga, tao ko. Hindi ko sa minentrato ng ganyan. Hindi ko kahit kailangan ng kakampi ng ganito. Alam naman siguro nung ayoko na po magbanggit, bahala na yung nasa taas sa akin kasi masakit eh. Sakit kasi, alam ko naman, kaya siya kinakausap kasi nga, masakit din yung narinig ko kasi akin lahat eh. Akin lahat yung... Akin lahat eh. Okay, Ate Rose, ililinawin lang natin ha. O, hindi sa iyo lahat ang bintang. Ang pinag-uusapan lang natin ay, napasahuran mo ba siya ng 6 na buwan? Hindi. Hindi naman. Napasahuran niyo ba siya? Hindi po. Kaya nga po siya. Okay, yun doon lang tayo, Ate Rose. Yun lang ang Sige obligasyon mo. Wala kang obligasyon sa amin. Hindi kami galit sa'yo. Hindi ka namin ginajudge. Kaya lang nandito tayo kasi kailangan mong maintindihan na kailangan natin bayaran yung kasambahay. Kasi hindi naman dito magtatapos yun. Lalo na ngayon na alam na ni July ang gagawin niya. Kaya na kung po- saan siya kaya po pupunta. kung gusto ko siyang Ako naman advice ko dyan sa mga kababayan natin, kung hindi natin kaya magpasahod ng kasambahay, huwag tayong kumuha. Ano na lang ang Yun na gusto lang po. mong Sige po. solusyon? Yun na lang po. Wala naman po akong gagawin. Sinabi na po nung tatlong tagapayo po na babayaran. Alam ko Paano naman. mo siya babayaran? Babayaran ko na lang po kasi siya sasabihin ko na lang po na kasi syempre medyo malaki-laki na rin yun. Kasi nung pinakausap ko siya, Para marinig namin paano mo siya babayaran? Monthly? bali 3 gifts na lang po. 3 gifts? Installment ko na lang po. Kasi Okay. medyo malaki na po. Ayoko po kasi may na may kasulatan na So lang po. mamaya gagawa ng kasulatan yung aming writer dito, tapos nandyan si attorney, sa presence ni attorney, magpipirmahan kayo na in 3 months. Pero ang tanong, okay ba sa'yo July na 3 gives? Para sa akin po kasi, kailangan niya po talaga ibigay sa akin kasi ma'am, hirap din po kasi yung pamilya ko eh. Pero kung hindi niya po talaga kaya, ma'am, syempre, tao lang din naman ako eh. Basta may agreement kami. Ibigay niya po sa akin yung sahod. Kasi kung kaya, dapat nabayaran ka na buwan-buwan. Opo. At saka, kung pwede lang po sana, kung magkakaroon ka ng kasambahay ulit, sana hindi maging ganito yung nangyari sa, yung estado ng naging sa pamamahay mo, pati sa nyo po. Sana magbago ka sa, kailangan respetuhin mo rin po kasi yung taong inaano mo eh. Hindi yung parang basura lang po sa inyo. Kasi hindi nyo naman po kasi nakikita yung linis ng tao. Maraming salamat sa mga bisita natin ngayong araw na ito. Kuya Alex, ano naman ang masasabi mo sa pinag-usapan natin ngayon? Mama Carla, ang saya kaya magkaroon ng kasambahay kasi nagdadagdag yan ng mga katatawanan sa bahay. Mention ko lang si Ate Rose, kasambahay namin si Ate Rose. Nung pandemic, namalengke kami. Tinanong ko ngayon sa kay Ate Rose, Ate Rose, yung napamalengke ba natin, sapat na yan sa 1 buwan? Sabi ni Ate Rose, oo, aabot to kahit ilang buwan. Aba, bakit? Huwag lang natin kainin. Di ba ang saya? Tama naman siya. O kaya yung mga kasambahay natin sa bahay, minsan nagdadala yan sa atin ng saya. Lalo na pagka kayo, iisa yung nyo at iisa kayong nararamdaman. Halimbawa, nung pandemic, lahat kayo may takot. Pati yung kasambahay, nakikisama rin doon sa takot ng lahat kasi parang pamilya na siya. Kaya naman yan. Back to you, Mama Carla. Maraming salamat, Kuya Alex. Ang mga kasambahay ay mga empleyado na may mga karapatan sa ilalim ng batas. Hindi dahil sa sinasahuran natin sila, ay ipagkakait na natin ang respeto sa kanila. At huwag tayong kumuha ng kasambahay kung sa totoong buhay ay hindi natin sila kayang pasahurin. Ako po ang inyong Mama Carla na nagsasabing, ang mga problemang hindi na kailangan pang paabutin sa demandahan, harapin natin face to face!